salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kaniyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kaniyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Tuloy tayo sa pagninilay sa katuruan ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Aking nabanggit na mayroon pong 40 talinhaga si Jesus na ginamit sa 3 ebanghelista, kay Lucas, kay Mateo, at kay Marcos. Sa halos 40 talinhaga, 15 dito ang tungkol sa paghahari ng Diyos, na kung atin pong babalikan, ang paghahari ng Diyos ang sentro ng katuruan ni Jesus at kung bakit niya ito ibinabahagi sa iba dahil ito ang katapusan ng lahat. Na para bang ipinalalagay ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya na ang lahat ng ating ginagawa, na lahat ng ating iniisip, lahat ng ating endeavors dito sa mundong ito ay may katapusan. At ang katapusan ay 2 bagay lamang. Ang kaharian o ang impyerno. Ang kaharian na gusto ni Jesus na ang lahat ay mapasama sa Kanya, pero in reality, sa katotohanan ng buhay ng mundo ay mayroong iahagis sa maningas na pugon. Maaaring pwede nating maitanong, saan ba ako dito pagdating ng panahon?
sa pagdating ng paghuhukom, katulad ng kaniyang binanggit sa Ebanghelyo, ipapadala niya ang mga anghel upang anihin na ang mga butil na inihasik ng anak ng tao para malaman kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Maaaring pwede nating itanong, ano na ang antas ng aking qualification sa antas na sinasabi ni Kristo? Ako kaya ay nabigyan ng mabuting butil o masamang butil? Walang problema sa naghahasik dahil ang kaniyang hinahasik ay palaging mabuting butil. Ang may problema ay ang tumatanggap. Tayo na ang bukid na sanlibutan at ang mabuting binhi ay ang taong pinaghaharian ng Diyos. Paano ko ba ito mauunawaan? Paano ko ba hahawakan ang salita ni Jesus tungkol sa kaharian ng Diyos? Ako ba'y nag-hallucinate lang? Ako ba'y parang nangangarap lang tungkol sa kaharian ng Diyos? Hindi. Gumising tayo sa katotohanan. Gumising tayo sa realidad na mayroong paghahari ng Diyos. At kung may paghahari ng Diyos, maliwanag ding binabanggit sa Ebanghelyo na hindi lahat ng doon sa gustong sumunod kay Jesus ay makakasama sa kaniyang kaharian. Nasaan tayo doon? Sa antas ng ating pamumuhay ngayon, ako ba'y pasulong sa kaniyang kaharian o ako ba'y mananangis at magngangalit ang aking ngipin? Ako ba'y bibiyayaan ng Diyos ng korona ng tagumpay o kasama akong bibigkisin ng masasama at itatapon sa apoy? Nasaan ang antas ng aking kaluluwa ngayon? Hindi ko masasagot dahil ang bawat isa ay mayroong personal na koneksyon sa Diyos. Kayo ang makakapagsabi, ang bawat isa sa atin ngayon ang makakapagsabi na ako'y patungo sa kaniyang kaharian o patungo sa nagniningas na apoy. Sige, huwag natin pansinin ang salita ng Diyos. Huwag nating isaloob ang kaniyang mga sinasabi sa Ebanghelyo. At the end of the day, ang Diyos pa rin ang magwawagi at hindi ang ating sariling kalooban. Ang Ebanghelyo ay pagbubukas sa realidad na baka nakakalimot tayong mayroong mas magandang bagay na nais gawin ang Diyos sa atin. At ito yung kaniyang kaharian sa langit. Pero realidad din na kahit na mayroong inihahain ng Diyos, we opted
the other way. Iba pa rin yung ating pinipili. Kaya nga po, ang paglalakbay patungo sa kaharian ay nagsisimula sa maliit pero panay-panay. There is consistency in everything that you do, not according to what you feel. Ito ang sikreto ng paglalakbay patungo sa Diyos. Maliliit, dahan-dahan, pero panay. There is consistency in everything I do in the name of the kingdom of God. Hindi pwedeng emosyon. Hindi pwedeng ayon sa gusto ko. Hindi pwedeng ako ang masusunod sa nais ko. Mayroong katapusan ang lahat. At sa katapusang iyo'y Diyos ang magdidikta at hindi ako. Tandaan natin, mayroong langit, mayroong impyerno. Kung nais mo sa langit, sundin ang salita ni Kristo patungo sa kaniyang tahanan. Kung punong-puno tayo ng pride, punong-puno tayo ng pagkagalit, punong-puno tayo ng inggit, ay di sundin mo yung gusto mo. Malaya tayo sa dulo ng paglalakbay. Pero sa dulong iyon, wala na tayong sisihan. Dahil ibinigay na ni Kristo ang lahat-lahat para sa atin. Ito ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Anong mabigat sa akin sa araw na ito? O ano ang magaan na aking tinataglay? Do I live o nabubuhay ba ako ayon sa diwa ni Kristo o ayon sa diwa ng masamang tao? Magtanggal na tayo ng mga bagay na hindi makadiyos. Ang gawin natin bagay na nagtuturo patungo sa Diyos. Kung ating babalangkasin ang Ebanghelyo, marami tayong maliliwanagan sa buhay. Ako ba'y lupang handa sa butil ng Diyos? O ako ba'y lupang umaayaw sa kayamanan ng Diyos? Maraming tao ang mabubuti. I believe lahat tayo'y mabuti. Pero niyayakap tayo ng mga damo upang maging masama sa paningin ng iba. Gayunpaman, magpatuloy tayong maging mabuti kahit na walang naniniwala. After all, hindi tao ang ating piniplease to be good.
ang Diyos ang ating tinitingnan para maging mabuti. Ang mahalaga, dahan-dahang mabuti, maliliit na mabuti, pero palagi-lagi at araw-araw. That's the difference between loyalty and faithfulness. Ang loyalty kapag kasama ka lang. Pero ang faithfulness, kahit hindi kasama, ikaw ay tapat araw o umaga. We are not loyal to the Lord. We are faithful to the Lord. Faithfulness will bring us to heaven. Honesty is an example. Huwag ka nang manloko kahit walang nakakakita. Huwag ka nang magsinungaling kahit walang nakakakita. Dahil kung faithful ka, hindi mo kailangan ng ibang tao. Hindi mo kailangang magsinungaling. Dahil ang taong faithful, whether we are in front or at the back of people, we are still faithful at all times. Tayo rin ay inaasahang maging tapat sa lahat ng bagay upang tayo'y makarating sa kaharian ni Kristong nagbibigay biyaya sa lahat ng bagay. Maliit lang po kung saan dapat nakalagay ang karayom, ilagay sa tamang lugar. Kung saan nakalagay ang suklay, ilagay sa tamang lugar. Hindi yung kung kailan gagamitin, tsaka naghahanapan. Ang faithfulness ng maliliit na bagay ay nagdadala sa kaayusan ng buhay. Saan dapat ilagay ang maduming damit? E di ilagay dun sa lagayan ng maduming damit. Saan dapat ilagay ang sapatos na hinuhubad? E di ilagay sa tamang lagayan. Dahil kung maayos ka, maayos ding tatakbo ang araw mo at maayos din unti-unti ang takbo ng buhay mo. Huwag nating pahirapan ang ibang tao sa sarili nating kapabayaan. When you are faithful to yourself, you are also faithful to the demands of others. Simple, pero tama. Maliit, pero tama. Konti, pero tama. At nabubuhay ka sa tama, lumalaki ka sa tama, nakikita ng Diyos ang tama. At ito ang ating gagawin ngayon. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.